Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Manguha na po tayo ng ating mga itlog at mukhang uulan. Ayan o. Sana nga po umulan. Bali, kahit di naman natin hilingin yan, maghahabagat naman na. No? So, dito muna tayo. Ayan. Tara. Let's go. At ito po, ito na yung mga galing natin sa ating yung mga pasisiw natin dito na po galing. Ayan o. Napaka-quality po. Kaya kontakin nyo lang po ako kung plan nyong magsimula. No? Basta may incubator lang po kayo, kahit DIY, pwede po to. No? Dahil yung ginagamit ko po dito, yung dalawa DIY po. Ayan, no? No? Manguha na tayo ng itlog. Dapat mamaya pa po eh. Marami pa mangingitlog po dyan. Nga lang, uulan na. No? Ayan, no? Ayan ang mga itlog natin. Ayun, meron pa ako nakikita. Oh. So, yung mga ibang itlog po, mamaya na natin kukunin. No? Mamaya na natin kukunin. Sa ngayon, kunin na natin yung mga nandirito. Sayang kasi baka mabasa po ng ulan. No? Ayan, oh. Ito, mukhang wala naman ng kukuha. Gagawin na nating sisiw to. No? Okay. So, kanina may kumuha po si ate. 50 pieces. Pero panlaga. Kaya yung mga class B natin kanina na similya na ilaga, no? Na ilaga. Ayun, meron pa. Kunin na rin natin yung mga nandirito. Yung mga nailabas na nila. Ayan, no? Mga quality po to. No? Hindi po ako nagbebenta rito ng mga fertile eggs na mga class B. Yung class B ko ha, sa selection ko po, no? Sa selection ko po. Pag may bumili po, matik ang binibigay natin. Yung mga class A talaga. Mga bilog na malalaki, ganun po, no? So halos lahat naman to malalaki, yan. Para malinaw sa atin, no? Tara kunin natin yun, no? Kaso baka mabagsak ang ating yan. Uy. Ito oh. Oh. Diba? Siya pa yan. So magiging pera po yan, no? Ayun, meron pa dun. Kunin na natin. Kasi baka mamaya lumakas po ulan, no? Ayan, no? Ayun. Ayun, no? Kunin na natin yan. Mahirap po kasi kapag maabutan tayo ng ulan mamaya. At saka baka maano rin yung itlog. Ayan, no? O, diba? So ito po yung egg collection natin. Ngayong hapon, mayroon pa po yan. 10 mahigit pa yan. Tansyado ko po kasi no? Tansyado ko. So mamaya samahan nyo po ako mag-sort tayo. Para at least alam nyo, no? No? Alam natin pala pare-parehas kung ilan ang iniitlog nila kada araw. Yan. Nakabukas pala itong YouTube na. Yeah, try to keep your roos a little bit Yeah, smaller. And for the most part, your roosters are going to run smaller. So yan, nanonood po tayo ng mga quail farming, no? Experiences ng mga local and international breeders po natin pagdating sa quail. Kaya wag po kayo mag-alala, no? From breeding, from selection ng breeders, selection ng eggs for incubation, lahat po yan ay pinapanood po natin sa mga idols po natin, both local and international quail breeders po natin, no? So yan, marami pang iitlog yan. Ano gagawa mo? I-exercise siya. Okay? So yun po, no? At hopefully mapatapos na natin to yung screen sa taas. Tapos ito. Yan, no? At screen na lang naman yan eh. Kaya ko nang gawin. Ito nga, nagawa ko. Nga lang di pa tapos dahil wala na tayong materialis. Okay?
So, yun. Ang gagawin po natin mamaya, magsusort tayo ng itlog. Tapos, lahat ng mapipili natin, lagay natin dito. Yan. Marami pang bakante, halos kalahati pa. No? Kalahati pa. So, ang gagawin natin, ganun. Holding area natin to. Tapos, pag may napisa dito, lalagay natin dito. Yan, ganun po. No? So, hindi naman pala big deal. Hindi po big deal na, halimbawa, palabas na yung sisiu, yung quail chicks, no? Sa shell niya. Hindi siya katulad ng manok, no? Na pag nagalaw-galaw at umilalim yung mismong pinagtutukaan ng sisiu. Kasi tinutuka po nila yan eh. No? Kaya last 3 days, hindi na po ginagalaw ang itlog dahil nakaposisyon na yung sisiu kung saang side siya magtutuka, no? So sa manok, ang nangyayari, kapag nagalaw at umilalim yung mismong tutukan niya, hindi makakalabas, mamamatay. Ganun po nangyayari. Sa quail po, hindi. Kahit mabalibaligtad siya, nakakalabas pa rin po yung sisiu. So, kaya pala nakikita ko dun sa mga idols po natin na tawag rito, na pinagpapatong-patong po nila yung ano natin, yung mga quail eggs po nila, no? So, yun. At ayan, magtatag-ulan na naman, another year, no? May naalala na ako pag ganitong tag-ulan, mga time na wala pang bubong to, no? Hirap na hirap tayo. Wala pang bubong doon, hirap na hirap tayo, no? Tapos, ang daming kulang sa buhay ko noon, no? Kulang ang tangke ng tubig, sira. Yung CR ko, barado, lahat, no? At least ngayon, masasabi ko po na kahit papaano, fully functional po itong bahay. Wag lang mag-brown out. Patay kami yan, sigurado ni Mama. Bakit? Wala kaming ekstrang mga lagayan ng pantubig dito, no? Yun po, no? At kailangan po namin yun sa panahon ngayon, no? Kaya nga nag-iisip ako kung ano pa yung mga pwede namin paglagyan ng tubig, lalo pag nawalan ng kuryente. Kasi itong amin po, nakasaksak po yan, no? Sa kuryente. Yung kay Mama, ganun din, no? So, yun na, palayo na tayo, no? Hopefully po, maging successful tayo, no? Sa quail breeding propagation natin. Sana maging mabenta po yung quail eggs, yung day-old chicks natin, yung mga breeders natin, no? RTL, RTB natin, no? At para at least makaahon-ahon naman tayo kahit papaano sa hirap, no? Ayan. So after nitong video na to, ayun, ang dami na namang itlog. Oh. Kukunin na rin natin 'yan, no? Kaysa maanggihan, baka mabasa, no? Okay? So laking tulong po ng mga pinagawa natin dito, lalo to. Tag-ulan na aalala ko. Ayan, oh. Niloan natin 'yan eh. Wala, hindi ko na maintayan ay na makaipon eh. So at least ngayon meron na tayong pinagkakabalahang business, no? Hindi tayo masisiro. Ayan, no? No? Wag lang po mawala ng kuryente. Unang-unang mawawala sa atin tubig. Pangalawa, ito, no? Ayan. Yari tayo diyan. Ito madali lang eh kasi lalagyan mo lang ng tubig na sa bote na may mainit na tubig eh. Ito, hindi ko pa alam kung anong pwede nating ilagay dito kung kwan, no, na bote. Wala naman na yung roller po niyan. Ayan, no, tinanggal na natin. So masisingitan na yan ng bote. Pwedeng-pwede, no? Pero kailangan maliit lang. Okay? So yun ang mga hahanapin natin, no? Para lagay natin bote, 1, 2, 3. Ito madali lang. No? May naaalala lang po ako masyadong akong emotional pag tag-ulan, no? Mga tipo nagsisimula pa lang tayo sa buhay, kasama natin yung mga tao na naniniwala sa atin. Rain or shine sa buhay natin, nandyan sila. Kakatuwa, no? Pero may mga pagkakataon talagang kailangan, no? May mawala, kailangan may darating,
Kailangan may mawawala na naman, kailangan may darating na naman, no? So, ngayon, ang focus ko po, madali na lang ako makabawi sa mga nagmamahal sa akin at saka mga minamahal ko din, no? Basta't guminhawa lang po ako sa buhay, kayang-kaya ko pong bumawi, basta't hanggat buhay sila, no? Hanggat buhay sila. Kaya nga ginagawa ko po to, no? Kahit wala halos na tira sa bonus natin, talagang inggapan ko po to. Itong mga brooder natin, yan. Magagamit na natin yan hanggan-hanggan. Kasi bakal yan, tsaka galvanize yan. Tapos galvanize din yun. Ito ipapagalvanize din natin, no? Masaya, no? At hopefully, ano na lang yan, papisa, brood, ayan. Tapos grow. Ayan. Ano yan, hile-hilera po yan, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. No? Tagto 250. Kaya po yan. No? Tapos magbebenta na rin po tayo ng mga RTL, RTB. Ayan. Abangan nyo po. No? Ang minimum po lahat ng benta natin is from fertile eggs hanggang day-old chicks hanggang RTL, RTB po. Or kung may bibili ng breeders po. Minimum 100 heads po tayo, ha? 100 heads po, no? 100 heads po tayo. So, popost ko naman po yan kung magkano isa. Tapos, may minimum, no? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Mamaya, samahan nyo po ako mag-sort ng itlog. Alright? Peace.